Balikan natin ang BIFAR. Nasa linya na po muli ng telepono si Sir Nazario Briguera. Sir Nas, tungkol pa din sa selebrasyon ng Fish Conservation Week. Sir Nas? Yes, ma'am. As I said, yung tema po natin nakasentro sa sama-sama tungo sa masagana at likas kayang pangisdaan sa bagong Pilipinas. Hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na magkaisa, magtulong-tulong po upang isulong ang likas kayang paglinang ng ating pangisdaan at yamang tubig. So, Sir Nas, anong mga aktibidad naman po ang inyong mga inihanda para po sa Fish Conservation Week? Yes, nagsimula po tayo kahapon, nagkaroon tayo ng opening program. Actually, ginagawa po natin ito nationwide, no? Taon-taon. So, dito po sa Central Office, dyan po sa Central Office, nagkaroon po tayo ng mga paglulunsad ng iba't ibang programa. Nagkaroon din po ng Seafood Village na kung saan hanggang ngayon pwede po kayong bumisita dyan sa BIFAR Central Office. May mga tinda po dyan na mga murang fish and fishery products. And aside from that, kahapon po nagkaroon ng cooking contest, pati po itong mga quiz bee and art contest. Ngayon sa mga susunod na araw, meron po tayong technical symposium naman na gagawin na marami rin pong mga paksa ang pag-uusapan. So isang buong linggo itong pagdiriwang at yun nga, sabi ko, ginagawa ito nationwide ang aming po mga regional offices. Kasama po ang ating mga kabalikat ng mga ahensya at ibang organisasyon ay patuloy po ang pagsagawa ng mga activities para po nga ipagdiwang itong Fish Conservation Week. Sir Nas, bilang bahagi ng selebrasyong ito, hingi naman po kami ng detalye tungkol dito sa Seafood Village Trade Fair. Mukhang ito po ba yung pinapalabas ngayon sa screen? Parang masaya po dyan, no? Bukas... Yes, Ma'am Nina. Lumipat po kayo dyan sa kapitbahay nito. Mga kapitbahay po kayo dyan sa kabila at makikita nyo po ang Seafood Village sa BIFAR Central Office. Sabi ko nga po, marami po kayong pwedeng mabili na fish and fishery products at mga produkto po ito ng ating mga fisheries entrepreneurs, pati po yung ating mga women's organization, no, na they engage into post-harvest and fish processing enterprises. So doon niyo po makikita sa Seafood Village. Nandiyan po, nakalatag po yan, dyan po sa grounds ng BIFAR Central Office. But sir, bukas po ba ito sa publiko at hanggang kailan po ba ito? Yes, bukas po ito sa publiko, ma'am, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at mananatili po ito dyan hanggang Biyernes nitong linggong ito. Dahil sabi ko nga po, isa po ito sa mga itinampok natin sa pagdiriwang nga nitong Fish Conservation Week celebration. Saan po ba ang BIFAR Central Office? Ang BIFAR Central Office po ay malapit lamang po sa himpilan ng PTB4. Yan po ay sa kabila lamang sa BPI compound po along Visayas Avenue. Diyan niyo po matatagpuan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Office, sa New Fisheries Complex, BPI compound, Visayas Avenue, Barangay Vastra, Quezon City. Pwede ba kaming pumunta dyan maya-maya ni Yusek at mag-shopping pwede po. Fresh seafood? Yes, pwede po kayong pumunta doon at yung mga iba pong exhibitors natin doon, may mga pa-free taste sila. So marami po kayong mabibili dyan. Meron po silang tinatawag na dilis crackers, meron po silang crab paste. Ito po yung mga produkto na talagang gamit yung mga seafoods. Meron po dyan mabibili na bangus, sisig at iba't iba pang uri po ng mga fish and fishery products. Okay, kaso ito yung suot natin eh. Ito yung suot ko. Di bale, try ko pa rin, no? Na pumunta dyan, kahit nakaganito po kami. Okay, ano naman po ang inyong mga hakbang sa patuloy na pagpapataas ng kamalayan ng ating mga kababayan tungkol naman po sa responsible fishing at sa pagpapalago ng produksyon ng isda? Yes, medyo mahina pa po ang dating. But kung nakukuha po yung questions, kung ano pa yung mga ginagawa natin para po mapangalagaan ang ating pangisdaan at yamang tubig ay sa ngayon patuloy po ang pagpapaigting natin ng kampanya laban sa illegal, unreported. Okay. Na-redirect tayo. Oo, naputol uli si Sir Nas. Sayang. Try natin siya balikan uli, ano? Maganda pa naman yung tanong sa kanya, no? Oo. Okay. So at least now, after lunch, at bago bumalik sa
opisina. Pwede po tayong pumunta dyan. Oo, marami. Pag ganyan, mas mura, tsaka maraming selection. Tsaka pwede nating suportahan yung ating mga nagtitinda, mga tindera at tindero po dyan sa BIFAR na dito lang pala malapit sa PTV4. Kapitbahay lang pala malapit naman natin, talaga. eh. Oo. Gusto ko na malaman saan eksakto para sa mga nanonood sa atin, di ba, alam nila kung saan sila pupunta. So, muli, nasa linya na uli si Sir Nas. Nandiyan pa ba? Okay. Okay, kung wala pa, Kung wala pa, mag-uusap muna kami ni Yusek Marjorie. Ayan na, ayan Ayan. na. Sir Nas? Yes, pasensya po, Ma'am Nina, kasi ano po, medyo mahina po ang dating. Yes. Sige po. sakto na nandito pa naman yung DICT kanina. Yes. Oo nga, sabihin natin bakit ganun yung connection. Well, Sir Nas, may tanong kasi kanina, interesting, fish conservation lang ba to? Kasama ba yung mga shells natin or crustaceans like crabs and other seafood? Opo naman. Pag sinabi po nating fish conservation, sinabi lang na po natin pong fish, but it actually refers to the whole fisheries resources. Okay. Sir, bukod po sa nabanggit niyo kanina, ano pa sa tingin ninyo ang dapat tutukan ng pamahalaan sa ngayon pagdating sa yamang dagat sa kabila ng mga issue natin sa ating mga teritoryo sa kasalukuyan? Yes, isa po talagang banta pa rin yung tinatawag natin na illegal, unreported, and unregulated fishing. Ito po ang kailangan kung bakit kumukunti rin ang huli at nalalagay sa kompromiso ang ating karagatan. So dapat nating tutukan ito. Kailangan magsama-sama tayo. Magsisimula po ito sa mga lokal na pamahalaan. Kailangan masiguro na Ayan. Nawala ulit si Sir Nas. Andiyan po ba kayo? Okay, pasalamatan na lang natin. Bale, marami na tayong nalaman tungkol sa Fish Conservation Week. Sa mga libre naman po ngayong araw at sa mga susunod na araw, no, punta lang po kayo sa BIFAR para makabili po kayo ng kanilang mga ibinebentang lamang dagat or seafood dyan po sa kanila. And it's open from 8 to 5 p.m. and until Friday na lang po ng linggo na ito siya bukas sa publiko. Okay. So maraming salamat po sa inyong oras, Nazario Briguera, ang tagapagsalita at head ng Information and Fisherfolk Coordination Unit ng BIFAR.